Magandang gabi, Ryan. Meron bang magiging pagbabago na gagawin ng AFP sa pagtugon nila sa agresyon ng China sa West Philippine Sea? June, sa ngayon ay walang pagbabago na isasagawa ang sandataang lakas sa mga pagtugon nila dyan sa West Philippine Sea, pero tiniyak nila na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Hindi nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Gayunman, ayon sa sandataang lakas ng Pilipinas, patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkuling ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa isyung ito. Nonetheless, for the whole of the SONA, we take cue from the Department of National Defense, from our SND pronouncements, and we'll be continuing to perform our mandate accordingly. Samantala, ayon sa Philippine Navy, hindi sila nagbibigay ng komento sa mga polisiyang galing sa national government. Subalit malinaw umano na patuloy nilang isinasagawa ang kanilang tungkuling upang tiyakin ang proteksyon ng ating teritoryo at karagatan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, patuloy silang papalag sa ginagawang agresyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. The Department of National Defense has been very clear. We will be resistant and unwavering against the aggressive actions of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the armed forces is prepared to sacrifice limb and life. We do not count the cost when we conduct air surveillance flights, maritime patrols, and even foot patrols in our hinterlands. Sa kanyang State of the Nation address kahapon, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunod ng kanyang administrasyon sa independent foreign policy sa kaibigan ng lahat at walang kaaway ang Pilipinas. Ayon sa Pangulo, bagamat nananatiling mainahon ang bansa, mas mataas ngayon ang kumpiyansa ng Pilipinas dahil sa mga kaalyadong handang sumuporta sa panahon ng pangangailangan. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Dagdag ng Philippine Navy, simula noong 2022, tumaas ang defense diplomacy ng bansa dahil sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Department of National Defense sa mga bansang may kaparehong prinsipyo upang patatagin ang pakikipag-alyansa. Ilan lamang dito ang Reciprocal Access Agreement ng Japan, Visiting Forces Agreement sa New Zealand at pagbubukas ng mga oportunidad sa iba pang kaalyadong bansa. More than statements of support, we have seen ships, aircraft, and troops from like-minded countries performing activities with your armed forces on land, on sea, and on air. Samantala, June, kinumpirma ng Philippine Air Force na dumating na yung mga air asset ng Estados Unidos na tutulong doon sa humanitarian assistance and disaster response na isinasagawa dahil nga dyan sa mga nabiktima ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan dulot nga ng habagat at mga bagyo nitong mga nakaraang linggo. Diyan muna ang latest. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacalale.